Hello, what's up guys? Welcome back sa ating channel. Today, meron naman tayong i-unbox. Ito ay ang bagong controller. So, itong nabili kong bagong controller, murang-mura lang. So, pag-usapan natin siya. Let's go. Ito nga guys yung Easy SMX M15 mobile gaming controller. So, Bluetooth connection to guys. So, basahin muna natin yung mga specs niya. So, nakalagay dyan is Hall Effect joystick. So, ito nga yung mga bagong version na to ng mga joystick ngayon, Hall Effect. Pero meron pang mas advanced dito sa Hall Effect. Then, meron siyang mechanical tactile micro switch. So, yung kanyang mga buttons at saka yung kanyang D-pad is tactile micro switch. So, ano yan, mechanical switches, parang siguro parang mechanical keyboard. Optimized ergonomic grip. So, yung kanyang grip dito, parang Xbox 360 yung grip niya. Then, yung Hall Effect and Rapid Trigger. So, yung kanyang trigger ay meron ding Hall Effect at saka merong adaptive trigger yan. Pagka naglalaro kayo ng first person shooter, mga Call of Duty, ganyan. Laser engraved anti-slip texture. Okay? Then, 2 remappable buttons. Sa likod, meron 2 remappable buttons para yan sa inyong mga macro kung gusto nyo mag set nung sarili nyong button input. Ayoko siyang sirain. Okay, ito na siya guys. Buksan na natin siya. Baliktad. Okay. So, tignan muna natin yung mga laman. Siyempre, hindi mawawala dyan yung kanyang user manual, yung kanyang warranty, and then yung kanyang USB-C cable. Okay, USB-C cable. Sabi muna natin. Ayun, eto na yung kanyang controller. Hirap naman tanggalin. Okay, yan na yung kanyang controller guys. So, makikita, tignan muna natin yung kanyang build quality. Magaan lang siya, napakagaan. Mas mabigat pa yung controller na Xbox. Tignan natin yung controller ng Xbox. So, yan yung Xbox controller. Tapos yun yung ano. Magaan lang siya guys. Tapos, stretchable siya. So, ang stretching nito is up to 102 millimeters to 176 millimeters. So, kung ganyan, meron kang 7-inch tablet kasi yan dito. Tignan natin yung kanyang mga button. Ayan o. Maganda. Medyo quiet lang yung kanyang mga button. Ito yung kanyang D-pad. Clicky din siya, clicky. Pero kailangan siguro marinig yung kanyang button. Tingnan natin. Pakinggan niyo yung mga sounds ng mga button niya. Ayan. Yung trigger ay yung joystick. Tapos itong mga power on off niya. So ito pala is pangalan nito is FN, yung function button niya. Tapos ito yung select start. Tapos ito yung home button. Tapos ito yung menu. Okay. Tapos ito yung kanyang R1, L1. Okay. Tapos ito naman yung kanyang trigger. Pakinggan nyo yung trigger. Okay. Guys, nakita na natin yung kanyang build quality. Magaan lang talaga siya. Kailangan siguro natin siyang timbangin. Only 200 grams lang siya guys. Kumpara dun sa Xbox. Xbox is nasa ano siya, 260. So, sabi ko nga no, Bluetooth version to. So, meron din itong USB-C version. So, kung bibili kayo nito, titignan nyo kung alin yung gusto nyong version. So, anong kaiba ng Bluetooth at saka ng USB-C? So, ito sa difference niya, syempre yung isa wired connection, naka Bluetooth. Tapos yung isa naman Bluetooth pala. Yung isa naka wired, yung isa naka Bluetooth. Okay. Parehas silang may programmable button. Meron din siyang mechanical button. Yan. Tapos yung joystick niya parehas din, Hall Effect.
yung trigger niya parehas, adaptive trigger at saka Hall effect. Tapos yung size, stretchable size niya is parehas din. 102 to 176 mm. Tapos meron siyang 6 vibration preset. So from 0, 20, 40, 60, 80, and 100%. So ma-adjust mo yung vibration ng motor niya kung alin yung gusto mo. Yung makikita nyo, tignan nyo maigi. Kita natin maigi sa inyo yung kanyang texture. Okay, ECSMX. Ayan yung mga button niya. Okay, tignan nyo maigi. Yung trigger. Yung extra button sa likod. Ngayon, susubukan na natin gamitan ng cellphone. Bago natin siya testingin sa game, testingin muna natin yung kanyang mga buttons. Okay, so i-connect muna natin siya via Bluetooth. Pag magko-connect kayo, power on muna. Then yung function plus yung menu para sa Android, ECSMX, yan. Okay, kita nyo nakakonect na agad siya. So ECSMX M15, connected na siya. Kailangan natin i-testing muna yung kanyang mga buttons. Yan yung mga buttons niya guys. Left stick, right stick, D-pad, X, Y, A, B, start select, then yung trigger, L1, R1, R1, R2. Okay. So ngayon, okay na siya. Testingin naman natin yung vibration. Hindi gumagana yung vibration testing na to. Doon na lang natin sa PC natin testingin yung vibration. Ngayon, testingin natin yung game. Yeah. Diablo Immortal tayo guys. After him! Quickly! I'll secure the gate. LB. Saan natin pumunta dito? Find the villages. Hindi ako sanay dito. Fight! Ay, hindi ako sanay sa ganitong controller. So, tuturo ko muna sa inyo yung different ways to connect your device. First, kapag ka Android device, kailangan nyo Android or iOS. So, basically phone. Sa phone nyo, kailangan nyo ng function plus menu. Itong dalawa. Function plus menu. Kung Xbox or PC naman ang kailangan nyo,
function plus X. Tapos kung PlayStation naman is function plus P. I-hold nyo lang yan for 2 seconds. Kung switch naman kayo is function plus A. Ito, function plus A. Kung switch, Nintendo Switch ang gagamitin nyo. Tapos, meron namang wired connection. Pagka yung wired connection niya, automatic na yan kahit saan. Pero hindi na kayo makakapag-switch ng mode kung saan kayo kukonek. Kung saan nyo kinonek yung wire, dun siya automatic. So, kunyari, kinonek nyo sa phone nyo, automatic yan. Sa PC, sa PlayStation, or any console. So, rekta yan pagka-wire. Wala nang chichiburechi yan pagka naka-wire. Automatic detected na agad yan ng device nyo. Tapos, kung gusto naman yung i-disconnect na, i-press nyo lang tong left trigger, press left trigger and menu to disconnect. Tapos kapag hindi siya nakakonect sa kahit na anong device, automatic siya na magi-sleep mode. 10 minutes yun. 10 minutes inactivity. Madi-disable na siya, mamamatay na siya. So, next naman is yung button mapping dito sa back M1, M2. So, kung gusto nyo i-remap, kailangan nyo lang i-hold yung function button plus yung any of the two, M1, M2. Hold nyo lang yan for 2 seconds and then mag-start na yan ang recording. Pipindot na kayo kung alin yung gusto nyong function nung button na yon. For example, XY, gusto nyo sabay, pwede nyo na i-record. Okay? Tapos kung gusto nyo naman tanggalin yon, hold nyo lang to. Kung gusto nyo i-delete yung recording, hold nyo lang yan, tapos yung button. Okay, for 2 seconds. And then, i-press nyo lang uli yung button. Hindi kayo i-press ng kahit na ano dito. Press nyo lang uli yung M1. So, mag-delete na yung recording niya. Tapos, pagka pinindot mo naman yung function 2 beses, magtitake yan ng screenshot. So, either kahit saan, sa cellphone mo, sa laptop nyo, sa PlayStation nyo, yan. Magkikreate yan ng screenshot. Tapos, yung linear trigger naman, yung parang adaptive trigger, hold nyo lang yan, itong function, tapos yung trigger, either of the two, click nyo lang yung, hold nyo lang yung trigger plus yung function, magiging linear trigger, ito ngayong trigger nyo, left or right trigger. Tapos kung nasa switch naman kayo, kasi alam nyo sa switch, baliktad yung XYAB. So, ang gagawin nyo lang is, i-hold nyo lang yung function, plus down, itong down. Hold function plus yung down. So, hintayin nyo lang yan for 3 seconds. So, magsuswitch na yung nyo. Pero hindi nyo makikita. Kung sanay lang kayo sa switch na baliktad yung mga letra. So, ganun magiging function niya. Iikot siya, magiging baliktad. Tapos yung kanyang vibration, mayroon daw siyang 6 level vibration. Sa ngayon, naka 100% vibration tayo. So, gagawin natin is pahinahin natin siya. So, 100 na yan. Press mo lang daw yung function plus down. 1. So, yan yung 80%. Next. 60. 40. 20. Yan yung 20. Sobrang hina na niya. Ngayon, 0 vibration. Ayan, naka-on yung vibration natin guys, pero wala. Ibig sabihin naka-0 na. Balik na uli natin siya sa 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100. Okay. So, ganun lang guys yung paggamit ng kanyang vibration. Okay guys, natapos na nating reviewin itong controller natin. So, SMX EC SMX M15. So, yun nga. So, sa tayo makakabili nito? So, magkano ba itong EC SMX M15? Sa website nila guys, this is $70, $69.99. Sa ibang platform, so dito kapag nandito kayo sa Middle East, nasa ano lang to,
14 to 15 KD. So sa Noon, Ali, tsaka Timo. Pagka nasa Pilipinas naman kayo, ano lang to, nasa 2,000 plus, 2,100, 2,000, up to maximum 2,500. So doon kayo makakabili nito. So kung gusto niyo bumili ng ganitong controller guys, maganda siya, magaan lang siya kasi maganda talaga kung magaan lang siya. Kasi lalagyan mo pa siya ng cellphone. Kung gusto niyo bumili nito, ilalagay na lang natin yung link sa baba. Anong verdict natin dito guys? Controller na to. So itong controller na to is mura lang siya, cheap. Lalo na kung nasa Pilipinas lang kayo. Then, huwag kayong bibili sa website nila kasi mahal. Multi-console connectivity. Pwede siya sa Android, iOS, pwede siya sa PC, Xbox, sa PlayStation, tsaka sa Nintendo Switch. And lalong-lalo na sa mga cellphone nyo. Dalawang klase to, isang Bluetooth version tsaka Type-C connection. So, medyo mas mahal yung Bluetooth connection kasi meron siyang battery. Tinignan nyo yung Type-C. Yung Type-C is wala siyang battery. Ibig sabihin, yung controller, kukuha siya ng power dun sa cellphone nyo. Kaya madaling malulobat yung cellphone nyo kasi dun siya kukuha ng power. Okay, so ito merong 400 mAh battery. So anong verdict natin dito? Maganda guys, sulit siya kung gusto niyo siyang bilhin. Magaan lang siya. Plus yung phone nyo. Pwede rin siya sa tablet. Pero up to 7-inch lang na tablet. Okay, dyan nagtatapos yung ating review guys. Kung sa palagay nyo meron kayong nakuhang valuable information dito sa ating video, don't forget to like and subscribe. And see you again in the next one. Bye-bye.